yung bukad pa lang ho ng depensa ni Vice President Inday Sara, yung sulat nila, agad na po ay pinapadismiss nila yung impeachment laban po sa kanya. Ang reason, bakit pinapadismiss na agad ng legal team ni Inday Sara? Dahil yung 2025 impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara ay kinopya lang yung impeachment ngayon laban sa kanya, yung impeachment number 3 at number 4, same lang din po doon sa impeachment ng 2025 na ayon sa defense team ni Vice President Inday Sara Duterte, dapat na po ito daw ibasura dahil inulit lang nila, kinopya lang nila yung impeachment complaint na karaang taon na diniklara po ng Supreme Court na null and void. So ibig sabihin, wala nang pag-uusapan pa, wala na dapat sasagutin ang ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Nagsumite ng sagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint na inihain sa Kamara Lunes alas 4:30 ng hapon. Ito'y matapos ituring ng House Committee on Justice ang naturang reklamo na may sufficient form and substance at binigyan ng 10 araw ang pangalawang Pangulo na sagutin ito. Ayon kay Attorney Michael Fua, abogado ni BP Sara, ang kanilang sagot ay ad katalum o bilang pag-iingat dahil sa pananaw nila at kulang umano sa ultimate facts ang mga paratang laban kay BP Sara. Una nang sinabi ng pangalawang Pangulo na ang naturang impeachment proceeding ng Kamara ay isang fishing expedition lamang. Kabilang sa mga paratang laban sa Vice Presidente ang umano'y maling paggamit ng confidential fund at mga sinasabing pagbabanta laban kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Aretha Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Itinakda naman ang susunod na pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay BP Sara bukas, Marso 18. Partner, basahin ko lang yung naging statement bago natin komentuhan, ano? Yung statement ni Attorney Michael Fua. Ayon po kay Attorney Michael Fua, member defense team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment process. Well, basically po, pagdating sa answer ng ad katalum, we basically just put in yung aming defense. Mayroon kaming issue doon sa mga constitutionality of the proceeding. And aside from that, yung aming assertion na wala pong ultimate facts ang naging laman ng mga complaint. And therefore, there are really nothing to answer. Ang nalagay natin doon briefly, although I don't want to go into the details briefly, we indicated there is due process issue, double standard pagdating doon sa naging assessment in terms of sufficient inform and substance. Pagdating doon sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Kung ikukumpara mo doon sa naging determination pagdating naman sa impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente. Mga partner, ano ho ang inyo pong masasabi dito po? Kahapon po kasi ay nagsumiti na nga po ng counter affidavit si Vice President Inday Sara Duterte. Partner, Bisdak? Actually nga, akala po natin ay hindi na po sasagot si Vice President Inday Sara dito sa mga kongresista kagahapon kasi last minute na rin 4:30 PM no. Dumating sila sa House of Representatives. Nakita po natin yung sagot nila, mga 15 pages po 'yan Nabasa ko rin po no. Yung abogado bigatin no, yung legal team, defense team ni Vice President Inday Sara, talagang bloodbath na bloodbath dito. Walang panama o dito yung mga nasa Kongreso. Porto, Narbasa and Salazar law firm yung defense team ni Vice President Inday Sara. Nandiyan yung talagang magaling na si Philip Ingrid Porton. Talagang magaling po yan na abogado ni Campanilla. Sikat na sikat yan sa Maguindanao Massacre. Siya po yung may hawak diyan. Yung bukad pa lang ho ng depensa ni Vice President Inday Sara, yung sulat nila, agad na po ay pinapadismiss nila yung impeachment laban po sa kanya. Ang reason, bakit pinapadismiss na agad ng legal team ni Inday Sara? Dahil yung 2025 impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara ay kinopya lang yung impeachment ngayon laban sa kanya, yung impeachment number 3 at number 4, same lang din po doon sa impeachment ng 2025 na ayon sa defense team ni Vice President Inday Sara Duterte, dapat na po ito daw ibasura dahil inulit lang nila, kinopya lang nila yung impeachment complaint na karaang taon na
diniklara po ng Supreme Court na null and void. So ibig sabihin, wala nang pag-uusapan pa, wala na dapat sasagutin ang ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero bilang pagrespeto, pagtalima sa due process, ay sinagot po nila ito na ayon po sa depensa ni Vice President Inday Sara, dapat nga walang masagot, walang isasagot. Kasi nga anong isasagot nila? Dahil wala naman talagang substance, walang ebidensya, wala, puro gawa-gawa lang daw yung reklamo laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya ang question na lang talaga nila dito ay yung pagiging double standard ng Committee on Justice. Pinagkumpara nila yung impeachment laban kay Bongbong Marcos at kay Vice President Inday Sara. Pag tiningnan mo kay Bongbong Marcos, talagang dinismiss agad nila. Kahit mayroong mga ebidensya, dinismiss na agad nila. Paano pa kaya daw itong kay Vice President Inday Sara na wala namang ebidensya, ngayon nagkaroon pa ng tinatawag na sufficient inform and in substance. So dapat ito i-dismiss na dahil maliwanag ito ay gawa-gawa lamang, mga kapartner. Yun. Partner BMR, ano masasabi mo dito sa naging sagot ni Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang pagsumiti kahapon? Alam niyo mga partner, napakaganda ng timing nitong ginawa na pagsagot ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi last minute, last hour, last day, no? At inaasahan na po talaga nila na para bagang kinakain-kain na nila na hindi na niya sasagot si Vice President Inday Sara Duterte kasi nga ganito ganon. Takot na yan sa amin, takot na yan dahil alam niya na, nararamdaman niya na. Di ba? Mga ganon nga ng kanilang ano dyan. Wala kayo, ngik-ngik nyo dahil lalong dinagdagan ni Vice President Inday Sara Duterte ang inyong ang inyong mga puso't damdamin at atayang balon-balunan para bang tinutorture kayo unti-unti ni Vice President Inday Sara Duterte. At dito nga sa puntong ito mga kapartner, doon sa mga nagsasabi, bakit hindi pa sagutin ni Vice President Inday Sara Duterte? Bakit para bagang paiwas lagi siya? Sinasabi niya, siya pa dati yung sabi, kayabang-yabang mo. Sabi mo, bloodbath, ikaw pa may sabi ng ganun. Hindi nyo ba alam? No? Ayon nga dito sa naturingan nga kanina ni Partner Bisdak, nag-umpisa na yung bloodbath. Ito na talaga yun, bloodbath na yan. Ngayon, ano yung bloodbath na sinasabi dito? Yung madugo. Paduguin natin talaga paglabas ng mga ebidensya, pigain natin. Kamukha nito ngayon. Tingnan nyo mga kapartner yung ginawa ritong pagsagot ni Vice President Inday Sara Duterte, last day. Take note nyo, last day. And then, bukod sa last day, 4:30 p.m. Kumbaga, halos last minute na ito ng office hours. Di ba? Kasi alas 5 lang naman officially yata yung office hour, no? Ito, 4:30 na, halos magka-cut off na. Now, ano yung punto dito? Yung ad cautelam na final nila, ibig sabihin nito, sa akin sarili ko lang pagkakaintindi mga kapartner, ito yung tinatawag na granting without accepting. Okay? Granting na mayroong kayong final na kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte, pero hindi niya tinatanggap na mayroon siyang kasalanan. Tinatanggap niya lang ito dahil nga para sa formality. Yun yung ibig sabihin ng ad cautelam. May pag-iingat. Bakit mga kapartner? Kasi mayroon na silang ginawa na violation na naman against due process. Ano yun? Nauna lang nilang inimpeach si Vice President Inday Sara Duterte noong 2025 na dinesisyonan ito ng korte na sinasabi ng korte February 6 pwede na kayo mag-file another impeachment. No more, no less. And then, nag-motion sila rito, and then sumagot ang Supreme Court uli, in-affirm ito. Another, yun din uli ang pizza, February 6. Anong ginawa ng HOR? Ano ang ginawa ng Makabayan Black? Nagpasa sila ng impeachment February 2. Lumalabas mga kapartner, doon sa ad cautelam na yun, kini-question nila Vice President Inday Sara yung ginawa ninyong proseso or yung due process, which is hindi yan normal na process. Bakit? Kasi dapat sinunod nyo muna yung February 6 na sinasabi ng Supreme Court. Ang titigas ng ulo ninyo, bida-bida kayo, para bagang nauubusan kayo ng pagkain. Kaya gusto nyo kaagad, magsampa kayo agad ng impeachment. Bakit hindi nyo na lang inantay yung February 6 nang hindi kayo magka-problema? Gusto nyo pa talaga magkaroon ng problema. Hindi si Vice President Inday Sara ang may problema, kayo.
Sumasagot lang si Vice President Inday Sara Duterte at dinadaan niya ito sa bloodbath. Dahil dyan sa ad cautelaum na yan, bagamat may pasan ninyo yan dyan sa Kongreso, pagdating dun sa Senado at pagdating dun sa Korte, mayroon pang habol si Vice President Inday Sara Duterte, mga kapartner. Oo, mga partner, ano? Partner BMR, napadugtong lang ako kay partner BMR kasi nabanggit ni partner BMR yung February to na pagsampa ng impeachment na sabi ni BMR, question. Actually, partner BMR, hindi pa po question yan ng depensa ni Vice President Inday Sara. Wala pa. In-state lang po nila. Pinaliwanag pa po ng kampo ni Vice President Inday Sara ang ginagawang proseso, ang ginagawang impeachment laban kay Inday Sara. In-state po doon sa sagot ng defense team na February to, merong impeachment hanggang doon sa nagkaroon ng sufficient informed in substance hanggang doon sa withdraw at nabasura yung unang impeachment. Pero hindi nila po nilagay diyan sa kanilang sagot ng defense team ni Vice President Inday Sara na question nila yung February to na pagsampa ng impeachment. Mukhang ang nakikita ko po dito, i-questionin nila ito. What for example, ako sa akin lang, atsurya ko ito. Kasi talagang ang boto ng ng Committee on Justice na yan ay i-impeach si Inday Sara para pagbotohan sa plenaryo. What for example, pagbotohan sa plenaryo at makalikom si Sandro Marcos ng sapat na bilang 1/3 vote, sabi nga 200 meron na daw, mapupunta doon sa impeachment court sa Senado. Baka dito pa po papasok yung sinasabi mo, partner BMR, nakikwestiyonin ng kampo ni Vice President Inday Sara yung February 2 na sinabi nag-file ng impeachment na na-consolidate nila ho yun February 2, 4 na impeachment na consolidate, napunta po sa opisina mismo ni Bojidi. So baka kikwestiyonin ito hindi diyan sa Congress kundi sa Supreme Court, partner. Baka ang maresulta nito, ma-technical na naman sila sa tinatawag na 1-year bar rule ng impeachment. Same pa rin yung nangyayari sa nakarang taon. Doon pa rin sila na technical, partner. Yun ang nakikita ko dyan.